Si Austin Reeves mukhang nagbago ang isip na hindi siya magbibigay ng discount sa Lakers at kukunin niya ang max contract na 5 taon na 240 million dahil wala naman ngayon magpapababa ng kontrata na prime player para sa championship. Parang ang gumawa nun si Bronson at si Randle, kaya deserve ni Bronson ang makakuha ng championship. Kaya din kasi nakuha dati ng Knicks si OG dahil nagpababa si Randle sa Knicks ng kontrata. Galing na rin kay Jose Alvarado na 40% na lang ng mga players ngayon ang iniintindi ang basketball game sa NBA at mostly yung iba contract na. Yung agent din ni Austin Reeves ang may control, siya yung sumasagot ngayon sa mga rumors eh. Iba din kapag magkakaroon ng big payday. Mukhang tinatrap din ng Lakers sa contract kay Austin Reeves. Kung makukuha kasi yung 240 million, ang magiging di umanong sitwasyon nun halos katulad ng merong Lebron dahil sa contract. Dahil questionable kung meron bang teams or interesado bang teams ang makakapagbigay kay Austin Reeves ng parehong value sa free agency. Kaya di umano ayaw magpababa ni Austin Reeves dahil kumuha na siya dati ng friendly contract sa Lakers. Ito yung pinirmahan niyang 53 million noong 2023. Meron kasi mga teams noon ang mag-o-offer sa kanya ng mas malaki, pero tinanggihan niya at nagstay siya dito sa LA. Ang isa sa mga rumors noon San Antonio na willing siyang offera ng 60 to 80 million na mas malaki sa offer ng LA. Pero noon si Reeves desididong magstay. Ayaw ni Reeves na maulit-ulit. Kapag nakuha ni Reeves yung 240 million, malamang maraming mga player na podcaster ang magagalit, maiinggit na naman sa kanya dahil yung buong karir nila halos nataasan na ni Reeves sa isang contract lang. Ang magagawa na lang ng Lakers ngayon ay pagbigyan ang kampo ni Reeves or kung meron silang makikita na player na pwedeng isign sa free agency na pwedeng makasama ni Luka na star player. Ang possible biggest free agent ngayon si Kawhi, pero binabakuran ng Golden State. At ngayon tapos na di umano ang investigation dito kay Kawhi base kay Kume. Iniintay na lang kung kailan ilalabas yung verdict niya. Kapag na-void ang kontrata ni Kawhi, siya ang magiging biggest free agent. May chance ang Lakers doon na makuha si Kawhi dahil meron silang sapat na cap space at ayaw din ni Kawhi na umalis ng Los Angeles area. Matatrap din kasi ang Lakers doon dahil kung pagbukas ng free agency at merong mga teams ang nag-offer agad ng malaking kontrata dito kay Reeves at nag-intay ang LA, malamang umalis ng Los Angeles si Reeves at walang kapalit. Based naman sa ibang commentator, hindi pang 240 million sa loob ng 5 taon si Austin Reeves kasi nga daw nawawala siya kapag playoffs, pero nasa rule kasi yun. Parang dito lang din, kapag lumipat ka ng ibang kumpanya, hihingi ka ng mas mataas na offer. Pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Si Reeves, meron kasing bird right sa Lakers. Yun lang ang rason kaya pwede siyang kumuha ng 240 million. Hindi naman ibig sabihin, pwedeng ibigay sa kanya ng LA. Sa Lakers kasi nagsimula ang karir nitong si Austin Reeves kaya tumaas ng tumaas yung value niya sa bird rights. Yung ibang teams kasi makakapag-offer ng 177 million sa loob ng 4 na taon. Sa mga rumors, kasama doon ang Bulls at Nets na malamang hindi naman nila itodo yung kontratang ibibigay nila. Dahil yung Nets nagre-rebuild pa, yung Bulls meron din mga player na pipirma ng malaking kontrata. Kaya kapag nagmadali yung Lakers, pwede silang matrap dito kay Austin Reeves. At kung sakali din na maboid yung kontrata nitong si Kawhi, at least meron silang option. Dahil dati gusto naman pumunta ni Kawhi ng LA. Pero mukhang yung agent nitong si Austin Reeves ang nagpupush na makuha yung max contract. Dahil nung deadline pa lang, pinupush na niya na si Austin Reeves magdi-decline ng player option para makasign ng mas malaking kontrata. At sa ngayon, yung agent lang din ang pwedeng kausapin ng mga teams, hindi pa yung mga player. Si Victor Wembanyama naman papasok ng Game 2 na sa headline na every interview may routine siya na kailangan munang alisin di umano ang mga Gatorade or other drinks sa table niya bago sumabak sa kahit anong interview. Dahil yun sa rason na ayaw niya mag-endorse ng mga soda or kaya sports drink. Delikado daw kasi sa mga bata. Kinukonsider di umano na si Wembanyama ang bagong face ng NBA. Nasa $1 million na ang nawala kay Wembanyama dahil sa hindi pag-endorse or pag-decline sa mga soda companies na lumalapit sa kanya. Dahil na din sa personal reason ni Wemby na ayaw niya.
Saka dumadami din naman kasi ang endorsement ni Wembanyama. Kasama dyan ang Nike, Louis Vuitton at mahigit 100 billion ang value ng endorsement so far nitong si Wemby. Kasama na doon ang NBA 2K na siya ang magiging ambassador at cover. Nasa around $3 million kada taon ang posibleng makuha ni Wemby. So hindi malaking kawalan kay Wemby yung mga soda company na tinanggihan niya. Meron kasing prinsipyo eh.